Ang harsh, grabe ha. As in, tagos sa puso yung mga ibang comments. Pero ganun talaga ang buhay. Hindi mo mapiplease ang lahat ng tao sa pagko-content creation mo. Kaya ngayon, eto na yung reading hate comments after kong mag-vlog ng Miss Universe tsaka pageant season ngayong taon. Kaya basahin natin kung ano yung mga hurtful words na nabasa ko sa mga comments. Kahit na okay naman yung pag-vlog ko about pageantry, such as yung conclusion ng Miss Universe since this is pageant season, hindi mo talaga matatanggal ang mga hindi napiplease na mga tao. Kaya grabe yung mga pambabash, di ba? So in this picture, ito yung mga top 5 sa newly concluded Miss Universe, including Atisa Manalo na third runner-up, si Cote d'Ivoire, fourth runner-up, Venezuela second runner-up, first runner-up na si Thailand, and the winner, Miss Universe Mexico. Kaya kung may plano kang maging content creator soon, ihanda mo na ang mental health mo kasi hindi ka rin makakaligtas sa mga pambabash katulad nitong mga na-receive kong harsh comments. So, eto na nga. Let's read the hate comments na na-receive ko this pageant season. Eto na yung una. Tumahimik ka na lang. Imbis na matuwa ka kasi daladala niya ang ating bansang sinilangan, wala ka namang ambag. So, keep your mouth shut. Siyempre, may respect tayo dyan. So, sabi mo, wala ka namang ambag, you are totally wrong. Kasi, marami po akong ginawang content how to vote for Atisa Manalo. And syempre, no, binigyan ko yung example ko sa pagboto ko sa kanya sa Miss Universe. Kahit pa paano, nakatulong ako at nakapag-ambag ako sa kanya. And eto yung mga isa pang mga examples na kinontent ko about kay Atisa Manalo para at least yung followers ko dito magkakaroon talaga siya ng liwanag sa mga gusto maging pageant fans and para makapagboto rin sila kay Atisa Manalo. So in that way, at least nadagdagan kahit papaano ang suporta natin sa kanya. Next basher natin ay medyo matindi at mukhang ngayon lang niya ako napanood. So sabi niya, anong subjective ang judging at Destiny? Naplanado lahat ang org. Halata namang tsaka at boba at consistent performance ni Fatima. Walang happy para may content ka lang. Pweh, sabi niya. Ang totoo lang, hindi mo bet si Atisa. Yon. So yes, mukhang ngayon lang niya ako napanood despite na ang dami-dami kong vlinag about kay Atisa. So as you can see here, yan yung proof. And each year, nag-vlog ako about pageants. So mukhang bago tong basher na to. Eto pa, dami mo din alam eh. Tapos yung isa is, isa ka pa, tumigil ka na. Pero I'm very sorry guys, hindi talaga ako titigil. Since matagal na akong nagko-content, either pageantry or hindi pageantry. So, kitang-kita nyo yung mga pin-picture ko dyan. So, walang makakapagpigil sa pagko-content ko. Period. So, sorry naman sa inyo kung hindi kayo comfortable sa pag-vlog ko. Meron pang nagmura sa akin. Sabi niya, syunga, di pa tapos ang pageant, nagbayaran na sila para hirangin ang fake na Miss Universe. So, mukhang simple lang siya. Pero kapag ikaw ang makakabasa nito, masasaktan ka talaga. Pero since bilang isang content creator at laging nakaka-receive ng mga ganitong comment, mapa-mild, moderate, super harsh na comments, gas-gas na sa akin ang mga ganito. Pero meron din mga ibang comments talaga na below the belt. Yung tipong tagos talaga hanggang sa buto. Yung bones mo. So talagang magka-crack yung mental health mo. And kailangan mo na talagang pigilan yung taong yon by blocking them para hindi pa sila makapagpanakit sa mental health mo. Etong comment naman, so sa palagay mo pala, Destiny ni Mexico ang crown? Tapos may nag-comment pa. Oo, kasi malumanis siya at hindi natatakot na nagmamadali sa mata niya nakikita. Anyway, medyo naguluhan ako dito sa comment na second. Pero I consider this comment as constructive. And I stand corrected sa pagsasabi na Destiny, kung naka-align sa kanya yung stars, sa kanya talaga. Pero, syempre, it's a case-to-case scenario na kapag ang candidate ay deserve niyang manalo, so meaning to say it's Destiny. Pero, kapag yung pagkapanalo niya ay parang may something magic, so ibig sabihin, kawawa siya kasi isa siyang biktima sa manipulation ng ibang tao. So, ito naman yung mga response ko, inuulit ko. Sa mga nagsasabi na wala akong ambag, yun siguro yung mga bagong napanood or dumaan lang ako sa mga newsfeed nila. Pero kapag matagal ka na nakafollow sa akin, alam nyo na matagal na akong nagva-vlog, nagpa-pageant vlog.
And then sa mga iba naman na tumahimik ka na lang or ang dami mong alam. And yes, importante talaga na meron kang alam. And importante na huwag ka lang tumahimik. O di ba? You should express yourself. Kung alam mong kailangan mong mag-express, go for it para mabawasan ang anxiety mo. And for those bashers na sobrang lalim mag-bash, yung talagang personal yung atake, siguro dito mo makakapaghalataan na meron talaga silang kirot sa puso na kailangan nilang i-release, na kailangan nilang baguhin yung pag-uugali. Kaya if you are not comfortable with how I vlog or sa mga contents, you are free na i-unfollow ako kapag naiirita ka sa pagmumukha ko. So yun lang naman, wala naman akong pinipilit and hindi ako masyadong nagpo-promote na, uy, subscribe niyo ako, uy, follow niyo naman ako. Hindi ako ganon. Even my friends na nagugulat na lang, nag-content creator ako or nag-content ako ng kung ano-ano. Pero hindi ko talaga sinasabi hanggang sa ma-discover lang nila na nagaganon lang ako. So, yun lang. Kung hindi ako comfortable, it's okay para mas less ang toxicity. Ano ang ginagawa ko kapag may mga harsh comments? Depende yan. Pag mild, and alam ko naman na siguro out of the blur sa emosyon nila na pati ako nadamay tuloy sa pagiging bad trip nila, okay lang. Pero kapag alam mong medyo below the belt na talaga, medyo harsh talaga yung criticism or pangbabash, it's about time to block them and block all new accounts that they created para hindi nila uulitin yung ginagawa nilang toxicity or negativity towards you. Kasi na-realize ko na instead na resbackan mo sila o kaya alam mo yun, magkikipagganunan ka, i-block mo na lang. Less stress and mawawala or mababawasan yung toxicity sa buhay mo. And this is why I am telling everybody na kung gusto mo maging content creator, dapat handa ka sa pambabash. Kasi yung iba, hindi na nila pinagpapatuloy ang pagko-content kasi nasasaktan sila sa mga bashing. Pero ako, sanay na sanay na. So, buti na lang, hindi masyadong marami yung mga nag-criticize, yung mga bashers na may mga below the belt pero iilan lang yung na-block ko this season. So, this is what I can share as a content creator sa mga pageants at mga iba pang mga contents na ginagawa ko. Kaya, let's protect our inner peace and always be positive. So, yun lang. More pageants to come and more personal vlogs to come featuring my personal stories. So, bye-bye guys. Have a nice day.